Ikalabing-siyam na kabanata. Si Zaccheo. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad, dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon." Kaya nagmadaling bumaba si Zaccheo, at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw." Ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Habang nakikinig ang mga tao, ikinuwento ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga. Dahil malapit na sila sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay makikita na nila ang paghahari ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "May isang kilala at mayamang tao na pumunta sa malayong lugar upang tanggapin ang autoridad bilang hari sa kanyang lugar. At pagkatapos nito'y babalik siya agad sa kanyang bayan. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa mga alipin niya at binigyan sila ng magkakaparehong halaga ng pera. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, 'Gawin ninyo itong puhunan sa negosyo hanggang sa bumalik ako.' Pero ayaw sa kanya ng mga kababayan niya. Kaya pagkaalis niya, nagpadala sila ng mga kinatawan doon sa pupuntahan niya para sabihin sa kinauukulan na ayaw nila na maghari siya sa kanila. Pero ginawa pa rin siyang hari. Nang makauwi na siya sa bayan niya, ipinatawag niya ang 10 alipin na binigyan niya ng puhunan para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, "Ang perang ibinigay niyo sa akin ay tumubo po ng 10. Sinabi ng hari, "Magaling, mabuti kang alipin. At dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod." Lumapit ang ikalawa at nagsabi, "Ang pera po na ibinigay niyo sa akin ay tumubo ng 5. Sinabi ng hari, "Mamamahala ka sa 5 lungsod." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Ito po ang pera ninyo. Binalot ko po sa isang panyo, dahil natatakot ako sa inyo. Alam ko kasing mabagsik kayo. Kinukuha ninyo ang hindi ninyo pinaghirapan, at inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim." Sinabi ng hari, "Masamang alipin, hahatulan kita ayon sa sinabi mo. Alam mo palang mabagsik ako, na kinukuha ko ang hindi ko pinaghirapan at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lang idiniposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay makuha ko ito ng may tubo?" Sinabi ng hari sa mga naroon, "Kunin niyo sa kanya ang pera at ibigay sa tumubo ng 10. Sinabi nila, "Kumita na po siya ng 10. Sumagot ang hari, "Tandaan ninyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway ko na ayaw pasakop sa akin bilang hari, dalhin niyo sila rito at patayin sa harap ko." Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagkatapos magkwento ni Jesus, nagpatuloy siya sa paglalakad at nanguna sa kanila papuntang Jerusalem. Nang malapit na sila sa mga nayon ng Bethfage at Betania, sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang 2 niyang tagasunod. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kung may magtanong kung bakit ninyo kinakalaga ng asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon." Kaya lumakad ang 2 inutusan at nakakita nga sila ng asno ayon sa sinabi ni Jesus. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit ninyo kinakalagan iyan?" Sumagot sila, "Kailangan ito ng Panginoon." Dinala nila ang asno kay Jesus at isinapin nila ang kanilang mga balabal sa likod ng asno at pinasakay si Jesus. Habang nakasakay siya sa asno papuntang Jerusalem, inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa dadaanan niya. Nang pababa na siya sa bundok ng mga Olibo at malapit na sa Jerusalem, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng tagasunod niya at nagpuri ng malakas sa Diyos dahil sa mga himalang nasaksihan nila. Sinabi nila, "Pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Purihin ang Diyos sa langit." Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo ang mga tagasunod mo." Pero sinagot sila ni Jesus,
Sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw ng papuri. Umiyak si Jesus para sa mga taga-Jerusalem. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod, umiyak siya para sa mga taga roon. Sinabi niya, "Sana nalaman ninyo sa araw na ito kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Ngunit natakpan ang inyong pangunawa. Darating ang araw na papaligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo, at kabi-kabilang lulusubin. Lilipulin nila kayo, at ang inyong mga anak, at wawasakin nila ang lungsod ninyo. Wala silang iiwang bato na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo, dahil binaliwala ninyo ang araw ng pagliligtas sa inyo ng Diyos." Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan." Nagtuturo si Jesus sa templo araw-araw, habang pinagsisikapan naman ng mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan na patayin siya. Pero wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, dahil nakikinig ng mabuti ang mga tao sa mga itinuturo niya.